Naabutan mo na ba ang puntong na pagtanto mong hindi mo na talaga maaasahan ang kahit sino, kahit mismong pamilya? Isa ito sa pinakamabigat na katotohanan ng pagtanda. Habang dumarating ang mga taon, ang suportang emosyonal at praktikal na minsang likas mula sa mga anak, kapatid, o kamag-anak, unti-unting nababawasan. Ang mga anak ay abala sa kanilang sariling buhay. Ang mga kapatid ay may kani-kanyang sakit o problema. Ang mga kaibigan ay lumilipat, nagkakasakit, o biglang nawawala. At bigla mong natatanong, sino nga ba talaga ang nandyan para sa akin? Ang tanong na iyan, kapag dumating nang hindi ka handa, ay tila batong biglang bumagsak sa dibdib. Ngunit heto ang magandang balita, pwede kang maging handa. Sa katunayan, pwede kang bumuo ng isang buhay na kahit lampas 70 ka na, nananatili kang matatag, nakatayo, at buwang loob, kahit sino pa ang manatili o lumisan. Hindi ito tungkol sa pagdal ng sama ng loob. Ito'y tungkol sa pagyakap ng karunungan. Sapagkat ang tunay na haligi ng suporta, ang uri ng gabay na maaasahan mo sa mga oras ng kalungkutan o sa gabi ng kawalan ng tulog, madalas ay hindi nagmumula sa pamilya. Nagmumula ito sa 5 bagay na karaniwang hindi napapansin ng karamihan hanggang huli na ang lahat. Ang 5 bagay na ito ang tunay na gulugod ng isang payapa at malayang pamumuhay sa pagtanda. Tahimik silang mga puwersang hindi nang iwan, hindi lumalayo, at hindi nagpaparamdam na pabigat ka. At kapag natutunan mong kilalanin sila, may iba ang pananaw mo sa pagtanda. May intindihan mong mas makapangyarihan ka kaysa sa inaakala mo. Kaya bago pa tayo magsimula, gusto kong itanong, handa ka na bang alamin ang 5 pinakamahalagang bagay na magbibigay sa iyo ng kapanatagan, kalayaan, at kagalakan kahit hindi mo na lubos na maasahan ang pamilya? Kung manatili ka hanggang dulo, dahil ang matututunan mo rito ay maaaring baguhin ang direksyon ng iyong mga susunod na taon. Pisikal na paggalaw, ang tunay na kalayaan. Kapag ikaw ay nasa edad na 70 pataas, ang kakayahang gumalaw ng mag-isa ay higit pa sa simpleng paglalakad. Ito'y kalayaan. Ito'y dangal. At sa maraming paraan, ito ang pinakamatibay na sandigan na hindi nakadepende sa kahit sino. Kapag kaya mong bumangon mula sa kama ng walang tulong, magluto ng sarili mong almusal, abutin ang mga plato sa aparador, o lumabas ng bahay upang malanghap ang sariwang hangin sa umaga, iyan ay tunay na kapangyarihan. Sa ating kultura, madalas nating marinig ang mga matatanda na nagsasabing, "Huwag niyo akong intindihin, kaya ko pa." Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang pisikal na lakas, kundi ang kumpiyansang hindi sila pabigat sa iba. Sa mga baryo sa Pilipinas, makikita mo ang mga lolo at lola na naglalakad sa palengke araw-araw kahit pa mabagal. Hindi dahil kailangan nila ng gulay sa bawat araw, kundi dahil ang mismong paglalakad ay nagpapaalala sa kanila na buhay pa sila, malaya pa sila. Ang pag-iingat ng ating katawan ay hindi nangangahulugan ng pagtakbo ng maraton o pagbubuhat ng mabibigat. Ibig sabihin nito ay pag-aalaga sa mga kasukasuan, pagpapanatili ng balanse, at pagpapatibay ng kalamnan para makatiwalaan ang sariling mga paa. Maliit na mga gawain, tulad ng banayad na pag-una tuwing umaga, 15 minutong paglalakad sa kalsada, o paggamit ng magagaan na goma para sa ehersisyo, ay may malaking epekto. Isang halimbawa ang isang matandang nakilala ko sa Quezon City, si Mang Ernesto, 78 taong gulang. Araw-araw siyang naglalakad paikot sa plaza gamit ang tungkod. Nang tanungin ko kung bakit ganoon siya kasipag, ang sabi niya, dahil kapag tumigil akong maglakad, magsisimula akong maghintay na may tutulong sa akin. Ayaw kong maghintay. Gusto kong mabuhay. Hindi perpekto ang kanyang kilos, madalas siyang dahan-dahan at minsan ay nakapapahinga ng matagal. Ngunit iyon ay kanya. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nakakabisita pa rin siya sa mga kapitbahay tuwing linggo, nakakasakay sa jeep papunta sa palengke, at nakakaakyat sa 3 baitang ng kanyang bahay ng may ngiti. Hindi dahil may nagtayo ng rampa para sa kanya, kundi dahil tumanggi siyang huminto sa paggalaw. Sa sikolohiya, ang kakayahang gumalaw ay hindi lamang pisikal. Binabawasan nito ang takot ng matatanda na maging pabigat. Kapag kaya mong kumilos, mas lumalakas ang loob mo. Kapag humihina ang katawan, sumisikip din ang isipan. Nawawala ang plano, lumiliit ang mundo. Ngunit kapag pinanatili mong gumagalaw, nananatiling malawak ang iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng paninigas o panghihina, huwag mong husgahan ang sarili. Simulan mo lang sa maliit. Mag-inat habang nag-aantay ng kape, dagdagan ng isang ikot sa paligid ng bahay, o huminga ng malalim habang naglalakad papunta sa tindahan sa kanto.
Ang bawat maliit na hakbang ay bumubuo ng pundasyong maaasahan mo, isang pundasyong hindi mawawala kahit sino pa ang umalis o magbago sa paligid mo. Kaya isipin mo, ang bawat galaw mo ngayon ay puhunan para sa iyong kalayaan bukas. At sa pagtanda, ang kalayaan ang isa sa pinakamahalagang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong tulong mula sa iba. Payak na pananalapi, ang lihim ng kapayapaan. Kapag umabot ka na sa edad na 70 pataas, ang kapayapaan ng isipan ay hindi na nakasalalay sa laki ng ipon o kapal ng pitaka. Ang tunay na kapanatagan ay nagmumula sa kaalaman kung ano lang ang kailangan mo, kung ano ang kaya mong pamahalaan, at kung paano mamuhay ng payak nang walang takot o hiya. Maraming matatanda ang natatabunan ng alalahanin dahil sa magulong pananalapi. Maraming account, maraming utang, o di kaya'y mga bayarin na hindi na natatandaan kung saan nanggagaling. Sa Pilipinas, karaniwan ang pagkakaroon ng utang sa tindahan, pautang mula sa kamag-anak, at mga hulugan para sa appliances o cellphone. Ang mga bagay na ito, kapag hindi malinaw, nagdudulot ng matinding bigat sa kalooban. Ngunit ang pagpayak ng pinansya ay parang paglilinis ng aparador. Kapag maayos ang lahat sa loob, mas nakakahinga ang isipan. Hindi ibig sabihin na isuko ang kontrol. Sa halip, ito'y pagkuha ng higit na kontrol. Ang pamumuhay ng ayon sa sariling kakayahan, hindi batay sa pamantayan ng iba. Ang kalayaan na makabili ng kailangan mo nang hindi binabagabag ng konsensya sa bawat piso. Isang magandang halimbawa si Aling Rosario, 74 anyos, biyuda at dating guro sa Pampanga. Pagkamatay ng kanyang asawa, napagtanto niyang mahirap para sa kanya ang magbayad ng malalaking bills. Kaya't nagpasya siyang lumipat sa mas maliit na bahay, gumamit ng isang credit card, at itigil ang lahat ng hindi naman kailangang subscription, kasama na ang cable na halos hindi na niya pinapanood. Ngayon, tuwing dumarating ang bill sa koreo, binubuksan niya ito ng walang kaba. Mayroon pa siyang maliit na alkansya na tinatawag niyang kipondo ng kalayaan, kung saan naglalagay siya ng tig-negatibo 50 pesos tuwing may sobra. Ayon sa kanya, dati, natatakot akong tingnan ang mga sobre. Ngayon, bawat isa ay binubuksan ko ng may kalmadong loob. Ang ginawa niya ay hindi mahika. Isa lamang itong malinaw na desisyon na gawing simple ang buhay pinansya upang makapag-focus siya sa pamumuhay, hindi lang sa pagkayod para mabuhay. Kapag simple ang pera, mas kaunti ang taong kailangan mo para pamahalaan ito. Hindi mo kailangang laging tumawag sa anak para ipaliwanag ang bill, hindi mo na kailangang hintayin ang pamangkin para ayusin ang bank account. Kaya mo. Ikaw ang kapitan ng iyong sariling barko. At higit sa lahat, nababawasan ang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng pangamba ng matatanda, ang tanong na, aabutin kaya ng ipon ko? Paano kung kailangan ko ng tagapag-alaga balang araw? Kapag malinaw kung saan napupunta ang pera at sakto sa pangangailangan ang gastos, mas mahimbing ang tulog. Kaya kung pakiramdam mo'y magulo ang iyong pinansya ngayon, huminga ng malalim. Hindi mo kailangang maging mayaman. Kailangan mo lang ng kaliwanagan. Kanselahin ang hindi mo ginagamit. Pagsamahin ang pwede mong pagsamahin. Isulat kung ano ang pumapasok at lumalabas. Gawing kasing simple na kaya mong ipaliwanag sa isang kaibigan habang nagkakape kayo. Sa huli, hindi nasa bilang ng pera ang kapayapaan. Nasa malinaw na kaalaman ito. At ang kaalaman ay nagbibigay ng kapanatagan na hindi maibibigay ng kahit sinong pamilya o kaibigan. Lakas ng damdamin, sandigan sa panahon ng pagsubok. Habang tumatanda tayo, may isang uri ng suporta na mas lalo pang nagiging mahalaga kaysa pera o kahit kalusugan, ito ay ang lakas ng damdamin o emotional resilience. Sapagkat kapag matibay ang loob mo, kayang-kaya mong harapin ang lungkot, pangungulila, o kahit pagkadismaya mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Hindi ibig sabihin ng katatagan ang hindi marunong umiyak o ang pagpapanggap na maayos ang lahat. Ang totoo, ang tunay na lakas ay ang kakayahang damhin ang sakit, ngunit hindi tuluyang malunod dito. Para itong baha, dumarating, bumabaha, ngunit sa halip na tangayin ka, pinipili mong tumayo at maghintay hanggang ito'y lumipas. Maraming matatanda ang dumaan na sa mga pinakamalalaking dagok, pagpanaw ng asawa, pangungulila sa mga anak na lumipat sa ibang bansa, o pagbagal ng sariling katawan. Sa Pilipinas, hindi kakaunti ang mga lola at lolo na naiwan sa probinsya habang ang mga anak ay lasi sa gitnang silangan o Amerika. Madalas, sila'y mag-isa sa bahay, tahimik sa hapon, walang kasamang kausap. Ngunit ang iba sa kanila, natututo ng mga ritual na nagbibigay ng lakas.
Isang halimbawa si Lola Maritz, 77 anyos, na nakilala ko sa Iloilo. 5 taon na mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Araw-araw, nagsisindi siya ng kandila sa maliit na altar sa sala, hindi dahil sa relihiyon lamang, kundi bilang paalala na buhay pa siya at nakatawid sa maghapon. Anya, minsan umiiyak ako, minsan tumatawa. Pero palagi kong sinasabi sa sarili ko, nakaraos ka na naman ngayon. Ang simpleng gawin na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi niya itinatanggi ang lungkot, ngunit hindi rin niya hinahayaan na lamunin siya nito. Sa psikolohiya, ang ganitong katatagan ay nakakatulong sa utak. Binabawasan nito ang sobrang pagkabalisa. Pinapakalma ang sistema ng nerbiyos. At higit sa lahat, binibigyan ka ng kumpiyansa na kahit ano pa ang mangyari, kakayanin mo. Ang lakas ng damdamin ay hindi lamang para sa malalaking trahedya. Mahalaga rin ito sa maliliit na pagkadismaya. Kapag hindi tumawag ang anak, kapag umalis ang isang matagal na kaibigan, o kapag hindi mo na magawa ang mga dating kaya mo, kung bawat maliit na bagay ay magpapaguho sa iyo, mawawala ang sigla ng buhay. Ngunit kapag marunong kang humawak ng emosyon, nananatili kang matatag. Kung iniisip mong paano ito sisimulan, narito ang ilang gabay. Kausapin ang sarili mo ng may kabutihan, huwag mong ikahiya ang pagluha, maglakad sa kalikasan, sumulat sa kwaderno, o makinig sa musika. Sa bawat hakbang, pinapaalalahanan mo ang sarili mo na kaya mong tumayo kahit mag-isa. Sa huli, ang pamilya ay maaaring lumayo, ang katawan ay maaaring humina, ngunit kung ang iyong puso ay matibay, mananatili kang buo. Hindi ka basta-basta natitinag ng galaw ng mundo. Ikaw mismo ang gumagawa ng iyong panloob na kapayapaan. Sariling kodigo ng mga halaga, ang gabay na hindi nang iwan. Sa pagtanda, maraming bagay ang nagbabago, ang mga anak ay may sariling buhay, ang katawan ay bumabagal, at ang mundo sa paligid ay tila palaging nagmamadali. Ngunit may isang bagay na maaaring manatiling matatag, ang iyong sariling kodigo ng mga halaga. Ito ang nagsisilbing kumpas na magbibigay direksyon, kahit mag-isa ka man. Sa Pilipinas, madalas nating marinig ang kasabihang, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim ng palay o gulay, kundi pati na rin sa paghubog ng ugali at prinsipyo. Kapag malinaw ang iyong mga pinahahalagahan, mas madali ang paggawa ng tamang desisyon. Maraming matatanda ang nawawala ng direksyon kapag natapos na ang kanilang mga papel bilang magulang, asawa, o empleyado. Naging mabuting ama, tapat na manggagawa, masipag na ina, ngunit kapag nawala ang mga tungkuling iyon, nagtatanong sila, ngayon, sino na ako? Dito pumapasok ang halaga ng pagkakaroon ng sariling kodigo. Ang kodigo ng halaga ay maaaring simple, katapatan, kabutihan, pananagutan, kasimplehan, at paggalang sa sarili. Hindi ito kailangang ipangalandakan. Hindi kailangang hangaan ng iba. Sapagkat ang tunay na saysay nito ay para sa iyo. Kapag namuhay ka ayon sa sariling paniniwala, hindi mo na kailangang habulin ang papuri ng iba. Hindi ka natitinag kapag may bumatikos. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa sinuman dahil malinaw na sa iyo kung sino ka. Isang halimbawa si Mang Hilario, isang 82 anyos mula sa Batangas. Sabi niya, may 5 lang akong patakaran. Magsabi ng totoo. Huwag magsayang ng pagkain. Isauli ang anumang hiniram. Magpatawad agad. At matulog ng may malinis na konsensya. Araw-araw, iyon ang sinusunod niya. Hindi siya mayaman, wala siyang malaking pamilya sa paligid, ngunit naglalakad siya sa baryo ng may dignidad na bihirang makita. Bakit? Dahil alam niya kung sino siya. Ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya ng matatanda, ang mga nakatatandang may malinaw na pinanghahawakang mga halaga ay mas masaya, mas kaunti ang pangamba, at mas matalas ang isipan. Sapagkat ang kaliwanagan ay nagdadala ng kapanatagan. Kapag may gabay ka, hindi ka madaling natitinag sa mga pagsubok. Kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari, sakit, pagkawala, o pagbabago, ang tanong ay hindi, ano ang gagawin ko, kundi, ano ang sinasabi ng aking mga pinahahalagahan. At iyon ang nagiging gabay. Sa huli, ang iyong mga halaga ay iyo lamang. Hindi kailangan ng basbas ng iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang kailangan lang ay isabuhay ang mga ito. Maging ito man ay ang pagbati sa araw tuwing umaga, ang pagtanggi sa tsismis, ang pagiging bukas palad kahit maliit lang ang kaya, o ang pananatiling mausisa sa mundo. Kapag tumingin ka sa salamin sa edad na 75 o 85 at nasabi mong, namuhay ako ayon sa aking pinaniniwalaan, iyon ang tunay na tagumpay.
Iyon ang tunay na paggalang sa sarili. At walang anak, lipunan, o oras ang makakaagaw nito sa iyo. Ang tunay na sandigan ay nasa loob mo. Habang dumarating ang mga huling dekada ng ating buhay, madalas nating mapagtanto na hindi lahat ng akala nating maaasahan ay mananatili. Ang pamilya ay maaaring lumayo, ang mga kaibigan ay maaaring mawala, at maging ang ating katawan ay unti-unting humihina. Ngunit hindi nangangahulugan na wala nang natitira. Sa katunayan, habang tumatanda, mas lalo nating nauunawaan na ang pinakamatibay na sandigan ay matagal nang nasa loob natin. Ang ating araw-araw na ritual, pag-inom ng tubig pagkagising, paglalakad sa paligid ng bahay, o simpleng pagdarasal sa umaga, ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at katatagan. Ang mga simpleng gawin na ito ay tila maliliit, ngunit sila ang bumubuo ng haligi ng ating araw. Para itong kumpas ng orasan na nagpapaalala na buhay pa tayo, at may direksyon ang bawat araw. Sa kanayunan ng Pilipinas, makikita mo ang mga matatandang nag-aalaga ng maliliit na hardin sa bakuran. Hindi lamang ito para sa pagkain, kundi bilang paraan upang manatiling konektado sa mundo, may dahilan upang bumangon tuwing umaga, at may bagay na pinagmumulan ng kagalakan. Ang mga simpleng gawain ay nagiging sinulid na nagtatali sa atin sa ating pagkatao. Mayroon ding lakas sa pagpapanatili ng katawan. Isang simpleng ehersisyo ng tuhod, o ang disiplina sa pagkain ng tama, mga bagay na tila maliit, ngunit nakapagdudulot ng malaking epekto sa kung gaano katagal nating mapapanatili ang ating kalayaan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kayabangan, ito'y karunungan. At huwag nating kalimutan ang talino at isipan. Ang patuloy na pagiging mausisa, ang pagbabasa ng dyaryo, pakikinig sa radyo, o kahit pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay sa tindahan, lahat ng ito ay nagpapanatiling sariwa at buhay ang ating isipan. Kapag ang utak ay patuloy na kumikilos, ang ating diwa ay hindi basta kumukupas. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamakapangyarihang sandigan ay ang pagkakaroon ng malinaw na mga halaga. Kapag may sariling kodigo ka ng kabutihan, katapatan, at respeto, hindi ka natitinag kahit anong mangyari. Ito ang iyong kumpas, ang iyong baluti, ang iyong gabay hanggang sa huling yugto ng buhay. Kaya ngayon, nais kitang hamunin ng banayad, itanong mo sa iyong sarili, alin sa mga haliging ito ang mayroon ka na? At alin ang nais mong palakasin simula ngayon? Huwag matakot magsimula sa maliit. Dahil ang bawat malaking pagbabago ay nagsisimula sa isang tahimik na desisyon sa loob ng puso. Sa pagtatapos, tandaan mo, ang tunay na suporta pagkatapos ng edad na 70 ay hindi palaging galing sa pamilya, sa kaibigan, o sa lipunan. Ito'y nagmumula sa paraan ng iyong pamumuhay, sa iyong mga gawi, pananampalataya, kalusugan, at mga pinaniniwalaan. Kapag natutunan mong tumayo ng matatag sa sarili mong mga paa, hindi ka kailanman mararamdaman na nag-iisa. At kung may isang aral kang iuwi ngayon, ito ay ito, ang pinakamatibay na haligi ng iyong buhay ay ikaw mismo.